Breaking news mga kabayan, Amerika, napatay ang isang kapatid ng isang leader. Sino kaya ang leader na ito? Pangalawang breaking news, Amerika makikipagdigma sa Iran? Malapit na nga ba? Pangatlong breaking news, Vladimir Putin, tuluyan na bang tinraidor si Trump? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, isang high-level operation ng US ang pumatay sa ilang top aides ng Houthi. Pinaghihinalaan din ngayon. Nakasamang napatay ang kapatid ng leader ng Houthi at ang isang security chief ng mga ito. Ayon din sa ilang ulat, nag-provide daw ang Israel ng intel tungkol sa Houthi official. Base sa mga naunang reports, ang Houthi leader daw ay napatay. Ang pag-atake na ito ay nagmarka ng significant blow sa mga Houthis. Samantala, hindi pa naman nagkokomento ang Houthi sa nasabing kaganapan. Nananatiling tahimik pa ang Houthi sa pagkawala ng kanilang leadership. Patuloy na nagaganap ang standoff sa pagitan ng Houthi at ng US. Ito ay matapos magsagawa ng dose-dosenang mga pag-atake sa Yemen ang US. Ang mga US jets ay nagpaulan ng mga missiles at mga bomba sa mga Yemeni rebels. Nagkondak ang mga tauhan ni Trump ng lagpas sa 30 mga airstrikes sa Yemen. Ang location ng mga ito ay sa Saada, Marib, Al-Jauf at sa Hodeidah. Maraming mga bahay at mga tindahan ang natamaan sa mga ito. Sinasabing ito ay nagsimula matapos maglunsad ang Houthi ng 2 ballistic missile patungo sa Israel. Tinarget ng mga Yemeni rebels ang Ben Gurion Airport ng Israel at ayon sa claim ng Houthis, ang Zulfikar missile ay tumama sa largest airport ng Israel. Ang missile attack ay nag-trigger ng mga sirens alarm sa central Israel na Jerusalem. Ngunit base naman sa claim ng IDF na intercept daw ng mga ito ang mga missiles. Napabagsak na daw nila ang mga missile bago pa man ito makapasok sa kanilang airspace. Ang mga strikes ay nagsimula matapos magbanta ang Houthis ng muling pag-atake sa Red Sea. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ng Pangulo ng Iran noong Linggo na tinanggihan ng Islamic Republic ang direktang negosasyon sa Estados Unidos tungkol sa mabilis na pag-usad ng programa nito sa nuklear, na nagbigay ng unang tugon ng Tehran sa liham na ipinadala ni Pangulong Donald Trump sa Supreme Leader ng bansa. Sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian na ang tugon ng Iran na naiparating sa pamamagitan ng Sultanato ng Oman ay nag-iwan ng posibilidad ng hindi direktang negosasyon sa Washington. Gayunpaman, walang naging pag-usad sa ganitong mga pag-uusap mula ng unilateral na umatras si Trump mula sa kasunduan sa nuklear ng Tehran sa mga pandaigdigang kapangyarihan noong 2018 sa kanyang unang termino. Simula noon, lumala ang tensyon sa rehiyon na humantong sa mga pag-atake sa dagat at lupa. Sinundan ito ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip, kung saan tinatarget ng Israel ang mga pinuno ng militanteng grupo sa tinatawag ng Iran na Axis of Resistance. Ngayon, habang patuloy ang matinding airstrikes ng US laban sa mga rebeldeng Houthi sa Yemen na suportado ng Iran, nananatili ang panganib ng aksyong militar na nakatuon sa programa ng Iran sa nuklear. Hindi kami umiiwas sa pag-uusap. Ang paglabag sa mga pangako ang nagdulot ng problema sa amin hanggang ngayon, sinabi ni Pezeshkian sa isang pahayag sa telebisyon sa isang pagpupulong ng gabinete. Dapat nilang patunayan na maibabalik nila ang tiwala. Walang agarang tugon mula sa White House, State Department at sa iba pang opisyal sa announcement. Gayunpaman, sinabi ni Trump bago ang pahayag ni Pezeshkian na pinag-iisipan niya ang aksyong militar at pangalawang tariffs kung hindi papayag ang Iran sa isang nuclear deal. Kung hindi sila makikipagkasundo, magkakaroon ng pambobomba na hindi pa nila nararanasan kailanman, sabi ni Trump sa isang pahayag na ipinalabas ng NBC News noong Linggo. Ang pag-anunsyo ni Pezeshkian ng desisyon ay nagpapakita kung gaano karaming pagbabago ang naganap sa Iran mula nang mahalal siya. Kalahating taon na ang nakalipas matapos mangampanya sa pangakong muling makipag-ugnayan sa kanluran. Simula nang mahalal si Trump at muling ipatupad ang kanyang kampanya ng maximum pressure laban sa Tehran. Sa iba pang mga balita, nitong March 29, ang US ay inulat na naglunsad
ng mga fresh airstrikes sa Houthi targets sa Yemen. Ayon sa ulat ng Al Masirah TV, ang multiple US airstrikes ay isinagawa sa Kitaf ng Saada at sa Sahar districts. Ang areas malapit sa Mount Nabshuaib sa Bani Matar district ay sinasabing inatake din. 2 pang raids ang tumama sa Bani Mada area sa Sahar district ng Saada. Ang mga pag-atake sa Saada ay nakapatay ng isa at mayroon ding 4 na nasugatan, ayon sa ulat ng Houthi Ran Nasaba. Ayon pa sa ulat ng Al Masirah, naunang binomba ng US ang Saada at gayon din ang Al Salem district. Nagsagawa naman ng latest action ng US matapos maglunsad ang Iran at Houthis ng joint naval drills noong March 27. Ang Navy drill ay inulat na nag-span sa Persian Gulf, Caspian Sea at Makran Coastal Region. Noong March 15, inutos ni Trump ang isang overwhelming lethal force laban sa Houthis. Ang US ay naglunsad ng near-daily strike sa Houthi-controlled areas mula nang maganap ang utos si Trump. Ang US ay nag-deploy ngayon ng at least 4 B-2 stealth bombers sa Diego Garcia Island. Ginamit din ng Biden administration ang B-2 bombers noong 2024 para sa mga conventional bombing sa Houthis. Ang US ay nag-extend din ng deployment ng USS Harry S. Truman sa gitna ng escalation sa mga Houthis attacks. Maging ang USS Carl Vinson ay sumama rin sa USS Truman sa rehiyon upang makabuo ng 2-carrier presence. Sa iba pang mga balita, ang mga pag-asa ni US President Donald Trump sa isang grand bargain na kanyang napagkasunduan ay mabilis na nauudlot, habang ang kanyang chaotic tactics ay nagawang dalhin ang Ukraine to the table, na nagresulta sa US at Ukraine na pagpayag sa isang 30-day ceasefire sa Ukraine war. Ang ceasefire na iyon ay palaging nakadepende sa pagsasabi ng oo ni Russian President Vladimir Putin. Iyon ay hindi mangyayari kailanman sa unang draft ng ceasefire. Alam yun ni Trump. Ngunit alam din niya na ang 30-day ceasefire proposal ay magtutulak ng mas maraming pag-uusap kay Putin. Iyon mismo ang nangyari. Nag-usap sina Trump at Putin. Nagkaroon pa sila ng kasunduan. Pagkatapos ay sinaksak ni Putin si Trump sa likuran at pinahiya ang presidente ng Amerika sa pamamagitan ng pagbawi agad sa kanyang salita. Ang ceasefire ni Trump ay gumuho bago pa man ito magsimula. Kaya ano ang nangyari? Noong March 12, iniulat ng Al Jazeera na ang mga delegado mula sa mga cabinet ni Trump at Ukrainian President Vladimir Zelensky ay dumating sa Saudi Arabia upang simulan ang peace talks. Ang mga diskusyong ito ay hindi kasama ang Russia, tulad ng naunang mga pag-uusap ni Trump na nakabase sa Saudi to Putin's people na hindi kasama ang Ukraine. Ang talks ay naging matagumpay. Sa pagtatapos ng isang 8-hour meeting, ang US at Ukraine ay sumang-ayon sa isang 30-day ceasefire. Naglabas ang mga bansa ng isang joint statement na nagsasabing ang ceasefire proposal ay isasama ang lahat ng ground, naval at aerial operations. Walang binanggit tungkol sa alinmang panig na magbibigay ng teritoryo. Dagdag pa, ang Ukraine ay sumang-ayon na ipagpatuloy ang talks sa United States tungkol sa isang massive critical minerals deal sa lalong madaling panahon. Ang kinalabasan na ito ay tila isang massive win para kay Trump. Gayunpaman, ang ceasefire ay nakadepende rin sa pagpayag ni Putin na ilapag ng Russia ang kanyang mga armas. Malamang na alam ni Trump na iyon ay isang impossibility, kahit man lang sa version ng ceasefire na napagkasunduan sa Ukraine. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Putin na hindi. Ang mga tuntunin ng ceasefire ay hindi sapat na malinaw para sa presidente ng Russia at hindi nila sapat na nalutas ang tinatawag niyang ugat ng problema sa Ukraine. Naglatag din si Putin ng kanyang sariling mga kondisyon. Higit pa sa paglutas sa ugat ng kanyang invasion, na tila ang kanyang paniniwala na hindi dapat umiral ang Ukraine. Gusto ni Putin ng mas maraming detalye. Sinabi niya na kontrolado ng Russia ang war, partikular sa Kursk, kung saan sinabi niya na malapit ng mapaligiran ang mga tropa ng Ukraine. Nagkaroon din siya ng mga tanong tungkol sa kung paano gagamitin ng Ukraine ang 30 days. Muling mag-aarm ba si Zelensky ng kanyang military? Muling magsanay ng kanyang mga sundalo? Paano makokontrol ang buong bagay? Ngunit ang pinakamahalaga, sinabi ni Putin,
kailangan nating makipag-negotiate sa ating mga American colleagues at partners. Siguro tatawag ako kay Donald Trump. Iyon mismo ang tugon na inaasahan ni Trump. Para sa presidente ng Amerika, ang unang ceasefire negotiation sa Ukraine ay mas katulad ng isang first step tungo sa peace kaysa sa isang absolute na kailangang tanggapin ni Putin. Gusto niyang simulan ni Putin ang paksa ng isang follow-up conversation. Kapag nakausap na ni Trump si Putin sa phone, maaaring pag-usapan ng Amerika ang mga detalye at ilapit ang ceasefire sa pagiging reality. Ang call ay nakaschedule para sa March 18. Sa mga oras na humahantong sa call, nag-speculate ang mga media outlets tungkol sa kung ano ang pag-uusapan ni Putin at Trump. Itinuro ng BBC na si Trump ay nag-claim na maraming elemento ng temporary peace agreement ang napagkasunduan na. Bagamat sinabi rin niya na marami pang kailangan ng pag-usapan sa isang post sa Truth Social platform. Bawat week ay may 2,500 soldier deaths mula sa magkabilang panig at dapat na itong matapos na ngayon, bulalas ni Trump. Inaasahan ko ang call kay President Putin. Kung ang mood ni Trump ay masaya, ang kay Putin ay karaniwang mas reserbado. Nang tanungin tungkol sa kung ano ang saklaw ng phone call, tumanggi ang tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na magkomento. Hindi namin yun ginagawa kailanman. Siguro hindi niya nakailangan. Malinaw na ang naging damdamin ni Putin tungkol sa unang ceasefire agreement. Nag-iwan ito sa Russia ng napakaraming unanswered questions. Tama ang idea at sinusuportahan namin ito, sabi ni Putin ilang araw ang nakalipas. Ngunit may mga tanong na kailangan nating pag-usapan. Sinabi ni Putin noon na ang mga tanong na iyon ay tutuon sa kung ano ang gagawin ng Ukraine sa loob ng 30 days at kung paano makokontrol ang ceasefire. Nagbigay si Trump ng mas maraming indications tungkol sa mga posibleng topics ng conversation noong March 16, 2 days bago ang phone call. Pag-uusapan natin ang land, pag-uusapan natin ang power plants, pinag-uusapan na natin iyan, ang paghahati-hati ng ilang assets. Para kay Trump, ang call kay Putin ay isa na namang pagkakataon upang gumawa ng deal. Sa wakas, dumating ang March 18 at wala, hindi bababa sa ilang sandali. Inihanda ni Putin ang tagpo para sa kahihiyang darating sa pamamagitan ng pagpapahintay kay Trump ng mahigit 1 oras, lampas sa nakaschedule na oras ng call. Ito ay isang purong power play ni Putin. Gusto niyang ipakita kay Trump na hawak niya ang mga cards sa mga diskusyong ito. May katuturan ito. Naniniwala si Putin na gusto ni Trump na makilala bilang US President na nagkamit ng peace sa Ukraine. Ngunit para sa presidente ng Russia, hindi talaga mahalaga kung ideklara ang isang ceasefire. Nararamdaman niyang mayroon siyang advantage sa kanyang Ukraine invasion. Ang kanyang mga troops ay dahan-dahang itinutulak ang Ukraine palabas ng Kursk Oblast at ang Russia ay nakakuha ng 1,609 square miles ng Ukrainian territory noong 2024. Salamat sa muling pagtulak ni Putin sa silangan ng Ukraine. May gustong mangyari si Trump. Si Putin ay walang pakialam at ayon sa British media outlet na The Express, binabaliwala pa ni Putin ang mga babala na magiging huli siya sa kanyang call kay Trump dahil sa isang naunang engagement. Nakikipag-usap si Putin sa taunang Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, kahit na dapat ay nakikipag-usap siya kay Trump. Iniulat ng Siliv na ang organizer ng event na si Alexander Shukin ay tumitingin pa nga sa kanyang watch habang nagsasalita si Putin. Sinabi sa kanya ni Peskov na ang mahalagang call ni Putin kay Trump ay nakaschedule para sa 4 p.m. Moscow time. Naroon pa rin si Putin sa event pagkalipas ng 4 p.m. Huwag kang makinig sa kanya, iyon ang kanyang trabaho. Tila sinabi ni Putin kay Shukin pagkatapos banggitin ni Peskov na overdue na ang call. Well, hindi ko alam, sagot ni Shukin. Ngayon, kailangan nating tingnan kung ano ang sasabihin ni Trump tungkol dito. Ang entourage ni Putin ay umalis sa event bandang 5 p.m. na nagsimula sa isang 20-minute journey pabalik sa Kremlin. Nang sagutin ni Putin ang phone, pinaghintay niya si Trump ng mahigit 1 oras.
Iyon ang unang insulto na ibinigay ni Putin kay Trump. Pinilit niya ang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na umupo at maghintay habang ini-enjoy niya ang isang araw sa isang Russian event. Ang susunod na insulto ay darating pagkatapos ng call at magiging mas nakakahiya para kay Trump. Bago iyon, kailangan pa rin kumpletuhin ang phone call at para sa kanyang credit, nagawa ni Trump na baliwalain ang mga insulto ni Putin at simulan ang negotiations. Walang nakakaalam kung ano talaga ang sinabi sa pag-uusap. Gayunpaman, lumabas ang Washington mula sa call na may good news. Sumang-ayon si Putin sa isang partial ceasefire. Iniulat ng Reuters na sinabi ni Putin kay Trump na ititigil ng Russia ang pag-atake sa mga energy facilities ng Ukraine sa loob ng 30 days. Hindi ito ang full ceasefire na inaasahan ng US at Ukraine. Gayunpaman, ito ay isang step sa right direction. Halos agad-agad na sinabi ng Ukraine na susuportahan nito ang binagong version ng kasunduan ni Putin. Kung ititigil ng Russia ang pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine, ititigil ng mga puwersa ni Zelensky ang kanilang sariling mapaminsalang pag-atake sa oil refineries ng Russia. Kinumpirma rin ng the White House na tinalakay ang mga plano para sa mas malawak na talks sa panahon ng call. Bagamat hindi pa natin alam kung kailan maaaring mangyari ang mga talks na iyon o kung kasama ba ang Ukraine sa mga discussions. Kinumpirma pa nga ng Kremlin ang ceasefire. Inihayag nito na nag-utos si Putin ng agarang paghinto ng mga strike sa Ukrainian energy infrastructure. Tuwang-tuwa si Trump. Sa pakikipag-usap sa Fox News, sinabi niya, "Nagkaroon kami ng isang great call. Tumagal ito ng halos 2 hours. Ang ibang mga komentarista ay medyo mas may pag-aalinlangan. Tinawag ni Christine Buzina na siyang managing director ng German Marshall Fund think tank ang limitadong ceasefire na isang very small step forward. Ang call na ito ay nagpaliwanag kung gaano kahirap na interlocutor ang Russia at ang pangkalahatang unwillingness ng Russia na pag-usapan ang paggawa ng tunay na progreso sa pagpapahinto ng war na ito." Dagdag pa niya, malamang na walang ideya si Buzina kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Si Susan Colborn, na isang European security issues expert sa Stanford School of Public Policy ng Duke University, ay nag-ingat din. Nakakagulat kung gaano kaliit na concession ang hinihingi ni Trump mula sa mga Russians, bagamat sinakop nila ang kanilang neighbor. Tama siya, tila maliit na pag-uusap tungkol sa mga concessions ang naging bahagi ng phone call. Iniulat ng BBC na tinalakay din ni Putin at Trump ang potensyal ng paglikha ng isang maritime ceasefire sa Black Sea. Iyon ay magiging mas kapaki-pakinabang sa Russia kaysa kay Zelensky dahil winasak ng Ukraine ang ikatlong bahagi ng Black Sea Fleet ng Russia. Hindi nagawang gamitin ni Putin ang bahaging iyon ng tubig sa kanyang advantage gaya ng kanyang inaasahan. Ang isang ceasefire doon ay halos katumbas ng paghiling ng Russia sa Ukraine na itigil ang pag-atake sa mga ships at Crimean ports nito gamit ang mga missiles at drones. Nakapagtataka rin ang mga issue na hindi tinalakay sa panahon ng phone call. Walang talks tungkol sa isang full ceasefire ayon sa BBC. Hindi kailanman papayag si Putin doon. Lumilitaw din na hindi tinalakay ni Trump ang pangunahing kondisyon ni Putin para sa pagkakamit ng isang lasting peace. Ang kondisyong iyon ay ang kailangang itigil ng Ukraine ang muling pag-aarmas sa sarili nito, kasama na ang hindi na pagtanggap ng military aid o intelligence mula sa ibang nations. Kung isasaalang-alang man lang ng Russia ang peace, alam ni Putin na hindi iyon mangyayari. Maaaring sumang-ayon ang US na itigil ang pagbibigay sa Ukraine ng weapons at intelligence. Nagawa na nito iyon noon, bagamat binawi nito ang desisyon pagkatapos ng ceasefire talks ni Trump kay Zelensky. Gayunpaman, hindi iyon masasabi sa mga European partners ng Ukraine. Marami ang nakakakita kay Putin bilang isang threat sa kanilang sariling sovereignty, lalo na kung makukuha niya ang kanyang gusto sa Ukraine at nangako silang susuportahan ang Ukraine hanggang sa manalo ito sa war. Ngunit balik tayo sa hindi inaasahang propesiya ni Buzina. Natupad ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman.
walang intensyon si Putin na tuparin ang kanyang bahagi ng ceasefire agreement. Ginamit niya ang phone call upang linlangin si Trump. Ang buong call ay isang power play. Ginamit ito ni Putin upang alamin ang tunay na posisyon ng Amerika, kasama na kung gaano kahigpit ang pagtulak ng Amerika sa kanya na gumawa ng mga concessions. Nang matuklasan niya na hindi siya itutulak ng US, nagbigay siya ng pahapyaw na suporta sa isang energy infrastructure ceasefire na alam niyang lalabagin niya. Paano nating malalaman na intensyon ni Putin na labagin ang ceasefire? Ginawa na niya ito. Noong March 19, halos kaagad pagkatapos magtapos ang call ni Putin kay Trump, naglunsad ang Russia ng isang massive missiles, drones at bomb attacks laban sa Ukraine. Sa mga unang oras ng umaga, isang horde ng drones ang bumaba sa isang railway power station sa Dnipropetrovsk ng Ukraine. Iniulat pa ng mga press services sa lugar na iyon na naglunsad ang Russia ng isang secondary strike laban sa power station habang ang mga Ukrainian crews ay nagtatrabaho sa paglilinis ng mga bangkay ng una. Nagbigay ng malinaw na tugon si Oleksandr Shevchenko, na siyang Deputy Director at pinuno ng Communications and Customer Experience sa rehiyon ng Ukhrzalinsk-Nisai. Ito ang hitsura ng agarang ceasefire sa lahat ng energy at infrastructure. Noong 1:20 AM, 2 beses na sinalakay ng Russia ang mga energy facilities ng Ukrainian Railway sa rehiyon ng Dnipro. Kahit na nagtatrabaho ang mga firefighters at isang rescue train,